So, good morning, sir. So, ang gagawin natin for today is so mag-assign tayo ng submitting table tsaka addressing scheme. So, yung topology ko is to. Ang binigay sa akin is 172.131.110.0. Kasi ito yung mga host nya. Tapos yung PC. Yan. Tapos yung mga router nya. Router 1, router 2, router 3. Which yung router 1 is DCE papunta sa router 3. Tapos DCE na papunta sa router 2. Tapos yung router 2 is DTE papunta sa router 1 DCE. Tapos router 2 is DTE papunta sa router 3 is DCE. Tapos sa router 3 is DCE papunta sa router 1 is DTE. Router 3 naman papunta sa router 2 DCE papunta sa router 2 is DTE. Tapos yung mga pass ethernet na lang. Yan. So mag-start na tayo. So pinakauna rito is meron siyang number of hosts. So ano nga ba ang number of hosts? Siya is yung mga ito. Yung mga number yan. So sabi rito is, starting with the largest LAN, determine the size of each subnet you will need for the given host requirement. So pinakamalaki daw muna yung mauna. So lalagyan natin yung 1010. Susunod is ito 998. Ayan, sige na pa. Sunod is 670. So lalagay ko na lang para mabilis. 670 300 100. Sobra pala. Ay, hindi. Hindi ako nalagay. 788 pala. Sorry. 788 670 300 tapos 100. So after nyan is yung network address. So network address is yung pinakauna natin ay ito muna kasi siya yung default. So 172.31.110.0. Palaki natin. Ayan. Sunod ay yung CDR niya. So saan nga ba mahahanap yung CDR? So nasa likod ng module is meron nakaprovide na CDR table. So dito ko lang tinitignan din. So saan natin mahanap yung CDR? So depende yan sa number of hosts natin. So yung number of hosts ko ay 1015. So siya ay naka-ilinya sa 0.04
dot 0. So, ilagay natin yung theta niya. Yung CDR mo na pala. CDR niya is 22. Sorry. Then, yung theta niya is 0.0.4.0. Okay na. So, para naman namin nakuha yung isa rito, yung sa baba. So, yung gagawin lang natin is, add natin to. Tsaka ito. So, yun yung makuha natin dito. Tapos, para naman natin makuha yung susunod is, hanapin lang din natin yung CDR nito. Tapos, kapag nakuha yung theta, pa-plus nyo lang. Ulit-ulit lang. So, ilagay natin. So, 172.31.110 sana, pero plus 4 tayo, so 114.0. So ang CDR nya is 22 din. So 22 is 0.04. Kasi add natin 172.31.118.0. So CDR 22 pa rin siya. Kasi ang susunod, ang CDR 23 is 510, ang CDR 21 is 2046. So lahat is pasok pa lang sa CDR 22. So CDR 22 is 0.04.0. Same process lang. Add natin 172.31.122.0 CDR 22 pa rin. Then 0.0.4.0 add lang natin 172, sorry, .31.126 kasi plus 4.0 CDR. So itong 300 is nasa CDR 23 na siya. 23. Ang CDR 23 is 0.0.2.0. 128 so na dito 0.128.0 CDR 25 172. Ang CDR 25 is 0.0.0.128. So ilalagay na rin natin yung mga router. So, ang router 1, router 2, at saka router 3, ang number of hosts nila is 2. So, ganun din yung process. I-add lang natin yung itong network address sa theta. Tapos, ganun ulit yung process. Ulit-ulit lang. So, pag in-add yan is 172.31.128.128. So, ang CDR nila ay 30. Pare-pares lang sila sa router. Kasi nga, yung number of hosts nila is 2, which CDR 30. Okay? So, 0.0.04.4. Then, add lang natin yung 4 dito. 172.31.128.132 CDR 30.
0.0.0.4 172.31.128.134 ay 136 pala kasi plus 4 0.4. So, okay na. So, just in case lang. Naglagay pa tayo dyan namin. Ay, add na natin ng isa. Just in case. Dot 31. Dot 128.140. So, dito na tayo sa first usable address. So, ito ay napakadali lang. Lalagyan nyo lang ng 1 ditong 1. Ay, itong 0. So, 172.31.110.1. Ganun lang din gagawin nyo sa lahat. 31.114.1 172.31.122.1 172.31.128.36. So, sunod is yung ito muna yung broadcast. So, paano nga natin hanapin yung broadcast? So, -1 tayo dito. Dito sa pinaka dulo niya. So, ang -1 yan is 172.31.113.255. So, ganun din yung gagawin natin dito. 172.31.117.255. 172.31.172.31.1
126, 125, ay, wala, 125.255, 172.1, ay, .31.129.255, then 172.31.127, .127. So, nag-minus 1 tayo sa lahat. Minus 1 dito. Then, minus 1 sa 128 ulit. So, sunod is 172. Dot. 1, 2, 3, 4, 5. 27. Dot. 172.31.127.135. 135 is to. So, ito na yun. Kaya tayo nag-extra ng isa. Kasi para siya, may partner siya rito. Para lang yung cycle is ma-fill up. 127. Kasi 128 to. Then, maminusan ulit natin ang isa dito sa 140. So, 139. So, para naman natin kukunin yung last IP address. So, maminus pa lang tayo dito. Dito lang sa pinaka-dulo lang na number. So, 172.31.113.254. Ay, hindi nakita. Yan. Yan na lang siguro. Kita naman lahat. 172.31.117.254. Ulit-ulit lang. 172.31.121.255. Ay, 254. 172.131.125.254. 172.31.129.254. 172.31.127.126. Tama ba? Tama. 172.31.127.130. 172.131. Ay, 31 lang po. .127.134. 172.31.127.138. So, yun. Kompleto natin ang submitting table. So, dito na tayo sa addressing scheme. So, may direksyon. Document the addressing scheme. Use the blank space on the topology to record the network address in dotted dash decimal or slash format.
Use the table provided in the printed instruction document to IP addresses, subnet masks, and default gateway addresses. For the LAN, assign the IP address to the router interface. Assign the last IP address to the PC. So, ito is from router to PC. For the WINC LAN, assign the IP address to DCE and last IP address to DTE. So, para masagutan natin yung addressing scheme, kailangan natin tumingin dito. Tayo natin ibahan yung kulay para mas madaling makita. Kasi nakakahilo eh. Ayan. So, ang kailangan natin is yung last tsaka yung first. So, yung broadcast is hindi na masyadong gagalawin. Yan. Ang first natin ay yellow, ang last natin ay green. So, pwede nyo naman tanggalin yan after para parang masadali ko lang matandaan. So, ito is router 1. Router 1 ay ito. So, ang router 1 is meron siyang dalawang dito. Yung wire papunta sa router 2 at saka router 3. So, may dala siyang wire dito. Tapos dalawa ulit na wire para sa kanyang mga PC. Kalimutan ko na yung tawag dito. Basta yung DTE at saka DCE niya yan. So, let's begin. So, ito muna itong so, siya ay DCE. So, DCE ay sabi niya rito, ang DCE ito. Assign the first IP address to DCE. Kapag daw DCE, ang IP address is first. So, ayan. Yung CE00 na DCE. So, hanapin natin siya sa table. So, router 1 ito. So, yon 129 ang last niya. Kasi siya ay DCE. So, interface ay CE 0, 0, 0. So, ang IP address niya ay DCE siya. So, 172.31.128.129. Ang subnet mask niya ay nasa likod ng router. So, pare-pares lang sila. Dito nyo parang titignan sa CDR. So, balik kayo dito lang sa table. So, ang kanyang subnet mask, ito, sa CDR30 is CDR30 yun, 255.255.255.252. So, yung susunod naman na pinagkonektahan ng router 1 natin. So, CE 001. Tingnan natin kung anong 001. Ang 001 ay DTE siya. Pupunta siya doon sa router 3. So, DTE siya. DTE papunta sa router 3. So, DTE router 1 to router 3.
So, dito natin siya kukunin. Yan. Kasi ang router 1, ito yung una natin na CE. Tapos ito yung pangalawa nating CE. Right. So, ito siya. 172.31.27.138. So, yung CDR nila is same. Yung subnet mo sila is same lang. Kasi sila ay nasa CDR 30. Lahat ng wire na nasa router. Okay. Tapos yung nakakonect sa kanya na pas Ethernet. FA 00 tsaka FA 01. So, ang FA 00 natin ay ito, 00. So, itong PC4 na may post na 1015. So, dito natin siya kukunin sa first usable IP address. Lagyan natin 172.31.110.1. Tapos ang kanyang CDR 22. So, hanapin natin sa likod. At ang hanap ko dun ay 155.255.252.0. So, sunod naman. Sunod ay itong PC5 na may port na 788. So, 788. Ito, pare sila ng CDR. Siya ay ito. Ayan. 172.18. 172.31.18.1. So, same lang sila ng CDR. So, same lang din sila ng subnet mask. .0. So, ganun din. Lagay mo natin lahat ng interface para diretso tayo na lang maglagay. 0.0 C 0.0.1 ay point slash pass. Pass Ethernet 0/0. Pass Ethernet 0/1. CE para sa router 3 0.0. Ay, slash pa, sorry. CE 0/0/1. Pass Ethernet 0/0. Pass Ethernet 1/0/1. Okay. So, sunod natin is router 2. Ang router 2, which is ito, dalawa siyang DTE. So, dalawang nasa last. So, meron siya dito, meron siya dito. So, ang router 2, nakakonect siya sa router 1. So, ito siya. Ito yung ito. Ay, oo. Naman pala sa router niya. Tsaka ito. So, ang router 2 is nakakonect siya sa router 1 tsaka router 3. So, ito yung tapos siya ay DTE. So, ito siya sa likod. Sa last IP address. Kabaliktad yata. Kasi dito siya eh.
So 138 muna pala. 172.31.128.130 ay 138 pala. Kasi ito ay dito. So ito ay dito. So 001 sa router 3, 002 sa router. Sa router 1 ang ginawa natin is 001 natin ay router 2. So ito pala 130 pa talaga. Tapos 172.31.28.138. So same lang sila ng subnet mask. Lahat ng wire sa router. 255.255.255.255. So ang pass Ethernet nila ay dito. Meron siyang PC0 tsaka PC1. So ang PC0 natin ay 1, so 670 na number of pools. So siya ay 172.31.122.1. Then ang sunod natin PC ay 172.31.114.1. So ganun ulit CDR 255.255.255 ay pares wala sila ng CDR. So same lang sila din. Router 3 naman ay parehas na DCE. Parehas na DCE. So kung ako yung 137. 136 dapat ito. 136. Ano dito?
Ay, 37. Saan yung 37? Baka 136 yun. Tapos 133 sa router 2. So, lagyan natin 172.31 128.136 172.128 ay 131 28.133. So, simulang sila ng CDR. So, send din sila ng submit. So, lagay ko na lang yung PC. That one. So, alam nyo na kung saan paano kunin itong submit mask. Hanapin nyo lang yung CDR nyo dito. Tapos, makuha nyo na yung submit mask. So, 255.255.254 255.255.255 .128. Sobra pala ito. So, sa PCs naman tayo mag-configure ng IP address nila. So, saan nga ba natin makuha itong PC0? So, ang PC0 natin is yung pinakamalaki. Ito. Hindi. Nakadepende pala siya dito. So, ang PC0 natin ay ito. 670. 670 ang PC0 natin. 670. Ito. So, ang kukunin natin ay yung last. Yung last, yung subnet mask, tsaka yung default mask. Ay, default gateway. So, ito ang kukunin natin as IP address. Then, ang subnet mask natin is kukunin natin through CDR. Ito. Ay, hindi pala. Same sila lang pala ng kuhan. Router pala. Same sila sa router. So, ang kukunin natin ito, tsaka ito. So, ito muna bago ito. So, 172.31.125.254. Tama ba? Ito. Tapos, yung CDR nila is, yung subnet mask nila is, hindi. Kung ano pa rin yung nasa CDR, yun yung kukunin natin. 255.255.252.0. Tapos yung first IP address natin yung ilalagay natin. So ito yung katapat niya. So ito siya. 22.1 172.31.122.1. So ulit-ulitin lang natin yun. 31.717.254. CDR is same lang sila. Itong dalawa lang ang same kasi same sila ng CDR. 172.31.114.1 172.31.117 ay 1127 .126. So ang CDR nila ay hanapin na lang doon sa submitting table ay sa
BSLM na chart. 255.255.128 172.31.128.1 PC3 172.31.129.254 255.255.252.0 172.31.126. Okay, patapos tayo. 172.31.113.254 255.255.252.0 172.31.110.1 172.31.255.252.0 172.31.118.1. So, yun. Complete natin yung tanggal natin to. Off. Ay. No color. Ay. Mali pala. Ito pala. No color. So, nalagyan na natin lahat ng submitting table tsaka sa dressing scheme. So, proceed na tayo sa Cisco Packet Tracer para sa paglalagay nito at paggawa ng topology niya. So, bye! Activity 1. So, ang nating lalagay ay yung router. Tatlong router. Nagsimula siya sa 3. Tayo na. Ayan, 0. 1. 2. Pangalan natin. R1. R2. R3. Tapos, yung PC nila. PC 0. PC 1. 0. PC 1. PC 2. PC 3. PC 4. PC 5. Tapos, lagyan natin sila ng cable. Ng pass ethernet. So, ito yung gagamitin natin. Ay, ito pala. So, 0 to 0. 0 to 1. 0 to 0. 0 to 1.
after nyan is i-configure natin yung router. Dito niya sa physical. So gawin natin is turn off, then punta tayo sa CIW2T, then isasalpak natin doon. Yan, tapos on natin. Ulitin lang natin sa lahat ng router. So switch off, lagay, then switch on, then switch off, switch, yan, lagay natin. Tapos maglagay na tayo ng cable. So sa akin is DCE yung router 1 papunta sa DTE. So 00 na DCE, tapos DTE na 001. Yan. Then then 001 yun. So isin lang natin para malinaw. At maglalagay pa tayo ng mga host. Tapos, mag-assign na tayo ng mga host. So, yung naka-assign sa akin is lagay ko na lang dito muna sa pinakamataas. Maglagay na tayo ng label. Ang host dito ay 115 host. Tapos, dito sa baba, itapat lang natin yan para hindi nakakalito. Sa baba ay 788 hosts. Then dito sa PC1 ay PC 0 is 670 hosts. Then sa PC1 is 988 sa PC2 is 100 hosts. Click. Then ito naman sa PC3 ay 300 hosts. Lahat na ba mayroon? Okay, lahat na mayroon. Ayos lang natin para dikit-dikit sila. Kalat. Then after nyan is mag-assign tayo ng mga PC. So sa PC 0 is 172. Yung ano ko muna pala, yung naka-default na ID 11080. Yan, ito siya. Yan, maglagay natin itong per PC 172.31.254. Sunod ay PC1 177.254. Okay, lagyan mo natin lahat bago natin ayusin. Then dito ay 172.31.27.254.
300 host. 300 host ay 172.31.300 host na. 300.29 ay 129.254. Then dito sa 188 ay 788 172.31.121 ay 121.254. Ito naman sa pinakamataas 172.31.113.254. Okay, nasa natin lahat. Click. So meron na lahat. Ayusin lang natin para hindi tayo magulo. Yan. Then sunod naman is yung sa addressing scheme na. Doon na tayo magtitingin. So assign na natin sila ng mga IP address sa mga pass ethernet tsaka yung CE. So doon muna tayo sa router 1 dito. So ang CE ay CE0 ay assign na natin. CE0 ay 172.31.128.129. Okay. Tapos sa CE0 ay sa router 1 CE1 naman ay 172.31.127.138. Ayan. Ilagay natin sa gilid para hindi maharangan yung default. Ayan. Tapos punta na tayo sa mga pass ethernet nila. So ang nakakonect sa router 1 is PC4 tsaka PC5. So dito naman tayo sa 00. PC00. So PC00 is 172.31.110.1. Dito naman tayo sa 172.31.114.1. Sunod tayo sa router 2. Nakarangan na yung word na router kasi nakarangan itong CE. Pero walang yan. Dito tayo sa CE1. Ay, CE0 muna. Dito. CE0 ay CE0 is 172.31.128.130. Ito naman sa CE1. CE1 is 172.31.128.138. Okay, ayos mo natin to para malaki yung lagayan ng dalawa. Yan. Okay, maganda naman tayo sa pass internet nila. So sa 00 is 172.31. Router 2.00.122.1. Ito naman ay 172.31.114.1. Okay. Router 3 na tayo. Dito yung 00, dito yung 01. So, naman tayo sa router 300. 00 muna ito. So,
So 172.31.128.137. Tapos sa 001 is 172.31.128.133. Tama. Sa pass Ethernet 00 naman ay 172.31.126.1. Kasi natin ito natin parang luwang. Dot 31.128.1. Okay, na-configure ay nalagyan na natin lahat. So sunod naman is mag-assign na tayo ng mga ID sa lahat ng PC. So pwede natin makuha yung sagot sa addressing scheme. So PC0 desktop configuration. Ang lalagyan natin is may address nila. So 172.168.125.254. Subnet mask ay 252.0. Tama. Ito naman is 172.31.122.1 PC1. 172.31.117.5254. Subnet mask niya ay parehas sila. 252.0 172.31.114.1. Okay. PC2. Ang PC2 ay 172.31.127.254. Ang subnet mask niya ay 255.255.128. One 172.31.128.1.
Saan tayo nagtapos? Sa PC3 na. PC3 ay 172. Dalawa to yung dot doon, 31. Ay, 31 lang. 129.52 ay 254. Submit mas niya ay 250. 172.31.126.1. Tapos na tayo sa PC2. PC3, PC4 na. PC4 is 172. Subnet mask niya ay 252. Default gateway ay 172.31.1.1. PC5 plus 31.121.252. 172.31.110.1. So, okay na. Lalagyan na lang natin ng CLI or yung configuration dito sa yan. Pero ang sabi dun sa ano is topology assign, okay na assign, submitting table. Tsaka na-design na natin, na-levelan na rin. And assigning IP address in each host and ports. Okay. And configuration of routers using static routing. So, lahat yun is nagawa na. Bakit to? Ba't yung host 6? Kulang ah. Kulang ah. Comment lang naman to kaya no big deal. 125. So, yun. Okay na, sir. So, second part. Mag-assign na tayo sa router 1 is nalagyan na natin. May mga mali lang. So, dito na tayo sa router 2. Router 2 is enable. Enable. And then config terminal. Hostname. Aurora 2.
pass 1 login line pt 04 pass 1 then login int pass ethernet 00 IP at 171.22.1.252.255.252.0 then no shutdown. I think ko nagap na yung isa. Yun, nagap na yung part na to. So, susunod is interface pass ethernet 01 IP. Ang 01 natin ay 172.31.114.1 255.255.255.252 no shut. Patay sa router S00 IP at 172.31.128.130 255.255.255.252 no shut. Somebody's feeling like somebody's watching me. No shot. Int S00 may space. Walang space. IP add ng 00 is 172.31.28.138.255.255.255.252 no shot. So dito hindi siya then no shot, then exit, then IP route 172.172.252.0 172.31.128.129 inconsistent address mark. Somebody's feeling like. Lagyan natin sa natin para mabilis tayo. IP route 172.31.118.129
118.0 255.255.252.0 172.31.28. Inconsistent ulit. IP route 172.31.28.0 Yun, gumana yung isa. Ay, kailangan pala ng IUTP route. 0.0.0.0 space 0.0.0.0 172.31.8. Wrong spelling pa. 0.0.0.0 space 0.0.0.0 1 2 3 4 1 2 3 4 172.31.28.129 IP route 0.0.0 space 0.0.0.0 172.31.128.129. Yun. Exit. Tayo sa router 3. Router 3 is enable. NE. Config. Then hostname. R3. Enable secretless. No IP domain.
plus 1. Mali. Kasi net 0. IP dot 172 dot 126 dot 1255. Why? Huh? Ewan ko, kailan ba ng 0? Ay, 255, 64,000. Clock rate 64,000. No siya. Invalid.
natin kung gagana. Simulator.